Welcome. Can you welcome the person beside you? Pakisabi nga sa kanila, ang tapang-tapang mo. Go. Di ba? Ang tapang niya kasi grabe yung ulan sa labas. Sabi ko, throughout the day, parang pabugso-bugso lang yung ulan, di ba? Parang palabas na yung, anong bagyo ba to? Sinando. Sinando, parang ano si Nando, parang palabas na. So ano to, tail na niya to. Yung kanyang malakas na tail. Pero palabas na siya. Pero of course, may papasok na naman tayo. Tambayan tayo ng storm eh. Wala akong magagawa. Ganun talaga, nandun ang Pilipinas eh. Tambayan talaga tayo ng mga bagyo. Kaya, sabi ko kanina, hindi, pabugso-bugso lang yan. Pero minsan yung bugso, parang tagal ng bugso. Diba? Pero okay lang yan. So again, thank you so much for being here. We want to honor and welcome those who are here for the first time. Pwede ba natin sila palapakan? Very good. Thank you so much for being here. So for those who are here for the first time, my name is Jan. So this is the feast, one of the locations of the feast. So maraming salamat. Thank you so much for being here. And I pray that the Lord will speak to you mightily tonight as well. I want to welcome also those who are here consistently every week. Grabe, maganda ang panahon o hindi maganda ang panahon. Maraming salamat. Diba? So thank you. Last Sunday, parang may ganito. Sino bang pumunta sa mga rally sa inyo last Sunday? Parang ganyan na itsura ng rally. This was not my picture. This was a picture taken by Mateo's friend. Imagine mo, yung kaibigan pa ni Mateo. It's for their newsletter for the school. So pakitignan na lang kung nandyan siya. Kung nandyan kayo, naka-white ba kayo? Actually, nakatira lang ako sa likod niyan. So nandyan ako. Nakikibaka lang yan para sa bahay lang. Alam mo, minsan, pag nakakita ka, baka naman tumatambay ka na naman sa news today, ha? Baka naman yun na naman ang K-drama mo today. Yung nangyayari na naman sa Senate. Talagang kung ano man nangyayari, I pray this. Trust the Lord. Why? Because trusting His justice also means trusting His mercy. What do I mean by this? Even if it looks like the wicked prosper, God will set things right in His time. God will set things right in His time. Kasi minsan parang nakapanghina ng loob, parang ano na naman to, talo na naman tayo, niloloko tayo, sisinungaling tayo. God knows. May Diyos tayo, ha? May Diyos tayo na marunong tumingin, na may Diyos tayo marunong magmahal. So even if it looks like the wicked prosper, God will set things right in His time. May pag-asa. May pag-asa. Kaya please, pakiconvince sa mga katabi, pakisabi sa katabi, may pag-asa ka. Iba dinadagdagan, may pag-asang pumayat. Ano ba naman itong mga ito? Dinadagdagan pa. O yung dagdagan. So with that, let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim, I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's Word, everybody. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Father, speak to us today. We are listening to you mightily. And Father, whatever we're carrying tonight at the feast, I pray, Lord, that your mighty hand be upon us. Whatever we are carrying, Lord, whatever we are offering tonight, may it be good and pleasing to you, Panginoon.
So we let go of all of our worries. We let go of our anxiety. We let go of the things that is holding us down. And tonight, Lord, it will be about you. Tonight, Lord, we will speak. Tonight, Lord, I will listen. Tonight, Lord, we will have this conversation with you. Because, Lord, I know I'm nothing without you. I need you. I need your word. Thank you, Lord. And this is our prayer tonight. In Jesus' name, amen, amen, amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. All right. Please be seated. Again, thank the person beside you. Pasalamatan mo siya for being here. Thank you, thank you, thank you. We want to welcome also those who are here online. Maraming salamat po sa ating mga online viewers. Maraming salamat. Palapakan din natin mga online viewers natin. Marami rin po nagsabi because of the rain, because of the weather. But thank you so much. Okay, inhale, exhale. Again, we are in the series, The Good Life. Pakisabi nga, The Good Life. So we're talking about this amazing journey through the Sermon on the Mount. So tonight we are already in talk number 9. Patapos na tayo. Tapos next week it will be talk number 10 and then we're gonna have, a Christmas season talks. Getting ready na for Christmas. Pakitignan ng mga katabi. Excited ba for Christmas? O mas marami pang utang na kailangan bayaran? In Jesus' name, mababayaran mo yan. Amen? But before we go to talk number 9, let's have a very, very quick summary lang of what's happening. So talk number 1, we establish what is a good life. Everybody say again, good life. A good life, talk number 1, we establish this, that Jesus is the good life. Siya. Kung wala siya, you will lack, kahit meron ka lahat ng mga bagay na yan, pag wala si Jesus, you will lack one thing. So talk number 2, we talked about being the salt of the earth and being the light of the world. We talked about you being the salt, giving flavor to the world, and being the light to the world. So talk number 3, we talked about this, forgiveness or fairness. Kasama yun sa sermon. Magiging fair ka ba o magpo-forgive ka na lang? Number 4, my favorite among all, how to fight lust. Yun ang favorite topic ko sa lahat. Naku, pakinggan nyo yan. Napakaganda ng talk na yan. Very, very raw yung topic na yan. Talk number 5, ito maganda rin. How to love your enemies. May mga kaaway ka, di ba? May mga kailangan kang patawarin sa buhay mo. Pakitignan nga mga katabi, mukhang nagkapagpatawad na ba? Hindi pa rin. Very good. Di ba? Kaya kailangan process yan. Talk number 6. Ang dami natin ng pag-usapan, no? Talk number 6, it's the habits of love. Ito yung habits, praying, fasting, and giving. Praying, fasting, and giving. If you pray, if you fast, if you give, pray, fast, give. So, isa natin yan, hinimay-himay natin yan. That was talk number 6. Talk number 7, we talked about the Lord's Prayer. Yung Our Father, inisa-isa natin yung Our Father because it contains the heartbeat of Jesus. And talk number 8 was last week, we talked about treasures. Treasure what truly matters. And then talk number 9, we are already at verse, patapos na to, Matthew chapter 7, kasi in chapter 8, ano na po siya? Start na ng ministry ni Jesus, yung healing the leper, healing the centurion servant, so yan na yun. So, ibang-iba na yan. So, sa 7, ito na. He is concerned about this. Talk number 9, we'll talk about God's wisdom for lasting relationships. Grabe, no? Sa dami ng sinabi ni Jesus about the Our Father, loving your enemies, pumasok pa, talk number 9. Next week, we'll talk about building your house on a sandy land. When you build a house, you're gonna build it on solid rock, okay? So, but today, we'll talk about lasting relationships. So the one big message for tonight is this, and for those who are online, I hope that you're with us. I hope na marami tayo online. Is this, you have to ask for God's wisdom. Ask for God's wisdom. Lord, anong gagawin ko? Lord,
Diba? Ano bang kailangan kong gawin? Paano ba to, Lord? Wala pa rin kaming benta, Lord. Paano ko gagawin to? Oh, Lord, may mga dumarating na blessing sa buhay ko. Anong gagawin ko, Lord? September na, magre-resign ba ako? O I will stay in this company. Lord, may nanliligaw sa akin, siya na ba? O may naghihintay pa ng iba? Lord, may nililigawan ako pero ang tagal niya ako sagutin. Baka time na magharap ng iba. So, I don't know. But you have to ask for God's wisdom. Why? It is important to ask God's wisdom in relationships. Why? Because the world gives foolish advice. Ang dami-daming mga advices, parang pangit ang mga advice sa mundo. Example, ito yung mga worldly advice. Number 1, follow your heart. Grabe yan sasabihin ng mundo. Kung anong ginagawa mo, follow your heart. It will never lead you wrong. May mga kilala kayo nag-follow ng heart. Huwag mong tignan. Kung may kilala ka lang naman. Diba, ginudge mo pa yung katawin mo. Ikaw yun, Besh. Makinig ka. Number 2, ito. Sige, next slide. If it feels good, do it. Diba? Naririnig ko rin yung advice na yan eh. Kung masarap, gawin mo. Parang pangit, parang laswan, no? Next. Ito. Solid to, number 3. What's important is that you're happy. Woo! Ang importante, masaya ka. Grabe, no? Na-advise na ba sa inyo ng mga tao? Ang importante, masaya ka. Siyempre, pag masaya ka, wala kang pakialam kung may nasasaktan kang iba. So, ito naman, what they don't know won't hurt them. Oh, di ba? District engineer. Parang ganyan, what they don't know won't hurt them. Kaya ang daming cover-ups. Bakit? Huwag na natin sabihin to. Ito, lalalim ako ng konti. Next slide. Sex proves your love. Di ba? Pag di mo ako pinagbigyan, di mo ako mahal. So, yan. Next. If they love you, they'll adjust. Grabe, no? Sila ang mag-a-adjust, hindi ikaw. Di ba? Kung mahal ka niya, siya yung mag-a-adjust sa'yo. Wow, ikaw na. Marami pa, but this is the last one that I want to share. Next slide. Happiness should be your top priority. Diba? Parang kamag-anak yan ng what's important is that you're happy. Diba? Basta masaya ka. Yun yung importante. Talagang top, masaya ka. And this, when you follow this list, my gosh, I will tell you, this is not God's wisdom. Imagine mo lang, may trabaho ka. Alam mo, minsan talaga, may gagawin ka sa trabaho, tapos hindi mo talaga siya gusto. Yari, magbenta ka, hindi mo naman gusto yan. Hindi, dapat mahalin mo yung pagbebenta. Hindi ko nga siya gusto. Pero minsan, kahit hindi mo siya gusto, gagawin mo siya, ay, mas may wisdom si Lord doon. Marami po ngayon, 7 years pa lang naman kami mag-asawa ni Angela. Pero may mga times, talaga naman, kung mag-away kami, if we will just follow my heart, break na, besh. Oo. Ay, ito yung gusto kong gawin. Yung gusto niyang gawin. Hindi. Ganito yung gusto niyang pagpapalaki sa isa kong anak. Gusto niya ganito. Hindi. Well, just follow my heart. Paano yung humility, love, compromise, listening? Wala na lahat yun. So for tonight, ask for God's wisdom. Put your hands over your heart, please. Baka marami kang problema sa buhay. And I pray this, Father in heaven, isa pa, Father in heaven, I receive your wisdom. Guide me today. In Jesus' name, amen. Palakpakan niyong bawat isa. Very good. You have to ask for God's wisdom. Why? Because without happy relationships, you cannot be happy. Ito po ay picture namin last Sunday. Ito po ay birthday ni Chippy. Chippy po ay he turned 3 years old.
So may ano po. This year, ano po sila. So that's my 16-year-old, si Mateo. And then Javi will turn 7 on October 12. Julio will turn 5 years old. 5 years old on October 27. Chippy turned 3. Di ba? Si Joseph. Chip, kaya siya naging Chippy kasi Chip, hindi kaya ng dalawang masabi ni Joseph, pero kaya nila Chip. Kaya naging Chippy. Chip. So si Chippy turned 3. Yan, di ba? Ang ganda-ganda ng family picture namin. Ang ganda. Alam niyo, hindi niyo nakikita? Yung setup nito, besh. Ano hindi niyo nakikita? Yung picture tayo. No! Picture. No! Nung nakuha mo na yung isa naman tumatakbo, nung kukunin mo. Talagang ganun mo. Diba, yun hindi nakikita yung background, yung mga issue ng pamilya. Pero at least, diba, maganda yung picture namin. May issue. Yung ngayon, nasa panahon na po, na yung tatlong maliliit na yan, nasa season sila ngayon, yung lambingan nila, away. Yun yung lambingan nila. Yung pag nakikita, magsasabunutan. Hindi ko alam bakit na nakuha yung sabunutan. Tinanggal ko na po ang YouTube sa bahay namin dahil nga isang beses talaga naman, may hawak na na baril yung isa. Talaga, I will kill you. Tapos mamaya habulin ng isa, nahabol. Itong pinakamatapang yung maliit. Bakit? Kasi meron akong instruction kay Javi at kay Julio, kahit sinaktan kayo, huwag niyong gagantihan. Ito, free for all. Talaga naman. Kala ko naman, kaya iiyak na lang sila, magsusumbong sila sa akin. Pero okay lang naman, di ba? Kaya nila yan. Sana hindi sila mag-away someday. Pero, sige lang, basta wala lang masusugatan masyado. Okay lang mga konti-konting sugat. Okay lang yan. Ano yan eh. So si Mateo naman, iba naman problema ko ngayon. Nasa season siya ng finding himself. Kilala ko yung teenager na ako I want to find myself. Diba? Sorry, mahal ko naman si Mateo. Kasi suportahan ko naman lahat ng gusto niya. It's just that minsan, kailangan ko siya sabihin, tama na. Diba? Yung kape-kape, tama na muna yan. Kaya nare-realize din sana ni Mateo na pag masyado na siyang maraming kape, kasi minsan, alam mo yung pag tinawag mo, Mateo, bakit? Bakit? Sabi ko, easy ka lang. Choy, easy ka lang ha, ano lang yan. Hindi, may tatanong lang ako kung how's school? Seryoso. Just last night, si Chippy, the 3-year-old, ewan ko, masyadong maraming kinain, biglang sumuka. Pagsuka niya, we had to arrange everything, we had to make. Tapos alam mo yung, si Mateo nasa baba, Teo, pakuha naman ng basahan. Ayaw, hindi na rin. Teo! Tapos maririnig mo talaga sa baba, may nabasag. Siguro, sabi ko, Teo, nakabasag ka? Yes, Dad. Ba't nakabasag ka? Tinawag lang naman kita. Tigil-tigilan mo na yung kape mo. Siya na rin, kasi, bakit? Diba? I mean, diba, naging teenager din naman ako. Alam ko naman yan eh. Pag may hindi ako maganda pinapanood, altab lang naman yan, diba? Mabilis altab lang yan. Yung mga hindi nakakaintindi, mababait kayo. Siya, pero yung altab niya, ano mo yun, parang, Joy, relax. Kami ni Angela, okay naman kami. Saya. Sobra. Ano yan? Marami ring mga conflicts here and there, pero alam niyo kung tatanungin niyo, kung when I look at my family, kung tatanungin niyo kung masaya ako, super saya. No regrets. But, masyado kong, minsan sa mga kwento ko, parang na-down ko si Mateo masyado. Pero alam niyo, I super duper appreciate Mateo so much, that 16-year-old boy. Kasi, nakasama ko yung friends niya. Like, are you cool, Dad, or hindi? So, nakasama ko sa isang dinner yung mga friendship niya. So,
Upo sila doon, they were talking about something in the phone. Yung mga kaibigan niya, siya kung nakikinig, makinig ka. Yung mga kaibigan niya, yung alam mo yung, yeah pare, yung bawat linya may mura. Yeah pare, yeah, oh pare, it was good pare, pero pare. Sabi ko, habang gumagawa ako ng whatever, sabi ko, ganun pa sa mag-usap ngayon? Bawat linya, may kasalanan. Pero syempre, masaya siya eh. So, pare. Then I appreciate Mateo so much because he's not like that. Siguro pag nandyan ako. Pag wala ako, hindi ko alam. Pero, again, my point, without happy relationships, you cannot be happy. So I hope that your relationships, may nakita ko isang post ni Zach Yokinko. Sabi ni Zach Yokinko, kung hindi niyo siya kilala, okay lang din, hindi niya kayo kilala. Sabi niya, malalaman mo talagang nasa tamang babae ka na pag hindi ka na manalo sa away niyo. O, diba? Tapos may nag-comment sa kanya, don't encourage toxicity. Wow, kung naman, easy, ano ka lang, relax bro, relax. Masyado kang mainit sa buhay mo, init. We have relationships, but I also know that you have difficult people in your life. Yes or no? Di ba? Pagpasok mo sa office, pagtingin mo sa office, parang, Lord, ba't buhay pa to? Lord, di ba? Nag-usap na tayo, di ba? Di ba? Ito, reklamo to ng mga single people madalas. Hindi ko na naririnig sa Salcedo madalas. But in other feasts na pinupuntahan or singles gathering, I would always hear this complaint. Mas lalo nung pa-Christmas na, ayaw nilang reunion. Family reunion. Bakit? Yung makikita nila yung tita nila. Tapos yung tita nila, magtatanong sa kanila, anong tanong? Kailan ka ba mag-aasawa? Di ba? Kailan ka ba mag-aasawa? Hala, yung matres mo. Matres ko. Na-pressure pa. Kailan ka mag-aasawa? Alam niyo minsan kung ginanong kayo, bawian niyo. Yung tita, gulat nga ako, buhay ka pa eh. I mean, minsan just in case lang naman, pero huwag yung gagawin yan. In reality, there are people in your life na you love. And there's people in your life that's very, very difficult to deal with. Yes? Why? This is a great question. Why did God create so many people who are so difficult to love? Gusto niyo na malaman? Ito na. Pwede na kayong buhay after nung next slide. Why did God create so many people who are so difficult to love? And this is one of the reasons why. Again, one of the reasons only. God has appointed specific people in your life to accomplish one glorious purpose: to stretch your capacity to love. There's a glorious purpose. Lord, bakit ganito? You ask for patience eh. Patience. You ask, Lord, for more strength. Lord, talaga ba? Nasa stretch yung pagmamahal ko. Pakitingnan ng mga katabi. Mukhang stretch na ba? Ang capacity sa pagmamahal, hindi yung katawan. The only way you can grow in love if there are enough unlovable people in your life. This is the only way. How would you know? Di ba? So sabi ni Jesus, habang buhay ka, meron ka mga tao na hindi ka masyado kasundo. So, ilalagay ko yan sa Sermon on the Mount. Ilalagay ko yan. Di ba, Rika? May mga ganun talaga, ilalagay ko yan. So sabi niya dito, do not judge, or you too will be judged. Pakisabi sa katabi, do not judge, or you too will be judged. Huwag kang judger. For in the same way you judge others, you will be judged.
And with the measure you use, it will be measured to you. Grabe, no? Why do you, ito yung sabi niya, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sabi niya, how can you say to your brother, let me take out the speck out of your eye when all the time there's a plank in your own eye? So verse 5, you hypocrite. Di siya galit. Ano lang, kama lang. You hypocrite. Kasi may mga verse na may exclamation point, ibig sabihin galit siya. You hypocrite. Ito, you hypocrite. Malambing si Lord. Sa verse 5. First, take out the plank of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Then he talked about the dogs. Do not give dogs what is sacred. By the way, when you see dogs here, they don't have the same concept of the dogs we have now. Mga dogs ngayon, di ba? Parang naka-aircon. Pag sa Rockwell, naka-stroller. Like, you know. Yeah. Mas marami siyang paa kaysa sa'yo, siya yung naka-stroller. Anyway. Sorry. Do not throw. May mga asos. Sorry. Wrong comment. Observation ko lang naman yon. Kasi I have 2 dogs. I always make them walk. Yun lang. So, do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn your tear and tear you to pieces. But verse 7, I want you to put this in your heart. Because God is asking you to ask. And it will be what? Given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be open. So, let me let me give you 4 keys for God's wisdom in your relationship and life. Number 1 is this. I pray that you watch your heart. Do not judge, or you too will be judged. So the Bible is just saying, bago ka magalit, you have to examine yourself. And you know this, I have a favorite story. I think I always tell this to you. May isa akong friend. Ewan ko, one time lang, lumabas siya ng kotse niya. Wala akong kotse that time eh. Lumabas lang siya sa kotse niya. Wala siyang ginagawa. Tapos alam mo, lumabas lang siya, papunta siya sa amin. Tapos I was telling my friend, tignan mo yun. Ang yabang. Yabang pare, tignan mo yung yabang. Eh payat siya. Hindi ako payat. Payat siya. Eh pag payat, alam mo yung payat ka na, tapos hapit pa ng polo niya. Tapos wala siyang sando sa loob. So talagang kita mo talaga. Sabi ko, pare, tignan mo yung yabang mo. Tapos yung ano niya, pants niya, mala John Lloyd, yung talagang bitin. Tapos walang medyas. Tapos leather shoes. Tapos, alam mo yan, parang pogi talaga yan. Sabi ko, pare, tingnan mo, yabang mo. Yabang. Tapos yung buhok niya, parang inubos yung gel. Yung talaga nakaganan, ang ganda. Tapos sabi ko, yabang nito. Pare, tingnan mo, yabang. Yabang mo. Then my friend told me, sabi niya, si Carlo to eh, Carlo Fernandez, sabi niya, inano mo ba si Dito? Hindi, pero magkakaibigan po kami. Pogi si Brother Dido eh. Wala siyang ginagawa sa akin, pero napaka-pogi talaga niya. Kung hindi siya kilala, okay lang. Hindi niyo kawalan yun. So, palapit lang sa akin si Dido. Wala siyang ginagawa, pero sabi ko, pare, tingnan mo si Dido. Ay, yapang Dido yun. Tapos sabi sa akin ni Carlo, sabihin na natin mayabang siya. Ba't ka ba galit sa mga mayabang? Ha? Ba't ka ba,
Galit ako sa mga mayabang kasi. Mayabang din ako. Gets niya? Ang taong galit sa mayabang, mayabang din. Ang mayabang galit sa kapwa mayabang. Ang tamad, makinig, galit sa kapwa tamad. My mom is there, 3 kami magkakapatid. My mom would shout at the top of her voice. Second floor siya, nasa first floor kaming 3. Sisigaw siya sa baba, nung bata pa kami. Anak, pahing tubig! Ako panganay. Titingnan ko yung 2 kapatid, parang, sinong anak yun? Siyempre, as panganay, tuturo ka sa pangalawa. Yung pangalawa, anong gagawin? Tuturo sa pangatlo. Yung pangatlo, no choice. Gagawin niya. Yung si Adrian yun, yung no choice. Pero ang tamad, galit sa kapwa, tamad. Ang chismosa, di ba? Galit sa kapwa, chismosa. When you look at the news, ang magnanakaw, galit din sa kapwa ang magnanakaw. Ang tuturuan na sila ngayon. So, what am I saying? Instead of judging others, grow in self-awareness. Kung ano, ba't nga ba siya ginajudge? May mga taong feeling nila mayabang ako. Sabi ko, alam mo kasi mayabang ka rin eh. Ginaganon ko talaga sila. Gusto mo ikaw lang mayabang eh. Mayabang din ako. Watch your heart. Amen? Number 2, instill discernment. What do you mean instill discernment? For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Jesus does not want us to condemn people, but He wants us to discern their character so you can take appropriate action. Example, may mga tao bang inaabuso ka na? Tapos sinasabi mo, hindi, do not judge. Hindi, minsan i-judge mo na. Inaabuso ka na eh. Example lang, hindi naman siya inaabuso ako, but there was an incident in one of our feasts. Pwede ko na palang sabihin kasi wala na tayo doon. There was a feast in Feast Glorieta. There was an incident there in Feast Glorieta na may nakaiwan ng phone sa banyo. Nakaiwan ng phone sa banyo, sa girl's bathroom. Tapos, naiwan niya. Hindi ko ba't kasi niya iniwan, di ba? So naiwan niya, umalis siya. May mga taong palang ganun na nakakaiwan ng telepono, di ba? Sa bahay, naiwan nila mga telepono nila. So naiwan niya yung telepono niya. Tapos there was a lady who went inside the banyo, like, I'm quenting it like a konyo. So she went inside the CR, saw the phone, got the phone, walked out, past all of the servants, past the security guard of Glorieta, walked down from the cinema, bababa sa baba, tapos hanggang lumabas na siya ng Glorieta, naglakad na siya naglakad. Ang hindi alam ni ate, may tracker na yung mga phones ngayon. Yes? Di ba? Kung walang tracker phone mo, bumili ka na may tracker. May Find Me. So, finind me ng mga kamag-anak. Nakita nila naglalakad yung phone. Palayo ng Glorieta. So, hinabol nila. Imagine mo, nasa Glorieta na yun, Makati Avenue, nandun na sila sa Buendia, Makati Avenue, doon nagpag-abot. Nakita nila ito, nag-aatin ng feast. Pagbaba nila, sabi nila, phone namin yan. Pag phone namin yan, ang unang-unang sinabi nitong atin na to, hindi po. Ibabalik ko sa Tuesday kay Brother John. Dinamay pa ako. Nagmukhang accomplish pa ako. Mukhang nagde-deploy ako ng mga marang... Nandamay pa yung pangalan ko. Ibabalik ko kay Brother John. Hindi! Amin yan. So they reported it to me. Sinabi na sa akin, Brother John, ibabalik daw niya sa iyo. So, if you were in my situation, what will you do? Umaattend ng feast. So, I spoke.
I spoke to the person. I did not judge. I discerned. Sabi ko, bakit mo nagawa yun? Tsaka kung magnanakaw ka, ba't mo ako dinamay? Next time, huwag mo ako dadamay. Nahilig sinabi yun. Bakit ka nagnakaw? Hindi, brother, ibabalik ko talaga sa'yo. Magsisinungaling ka ba sa akin? Hindi. Bakit? Hindi, brother. Ganito. Next time, nagagawin mo yan, magpapaskil ako ng mukha mo sa labas. Iwasan ito. Gusto mo ba yan? Hindi, brother, nakakahiya. Huwag mo nang gawin yan. Pa-Christmas that time. Hindi mo kailangan magnakaw, ha? Sabihin mo lang sa akin. Tapos I got a Christmas basket. Hindi mo kailangan magnakaw. Yun. Subukan nyo magnakaw, wala kayong Christmas basket, ha? Sinasabi ko lang sa inyo ngayon. Alam mo yan, kaysa magalit ka sa kanya, kaysa huwag mo siya i-judge. Ginudge ko na siya, but I asked the Lord, discern nga. That's why what's happening in the nation right now, I want you to discern. Discern well, Lord. Itong nararamdaman kong gigil at galit sa bansa namin, ano bang magandang gawin dito? When we let go of judging, we make space to love them. Amen? Ito mga usher ko, favorite ko itong mga to. Di ba? Palakpakan naman ang mga ushers ng Fee Salcedo. Wala naman dito eh. So, we click kung ano-anong problema na nararanasan ng mga yan. Buti wala dito. Tinignan ko lang. Sinusungitan niya mga yan. Oh. Diba, B? Sinusungitan niya mga. Kasi feeling nila, kaya nila sungit-sungitan niya mga yan. Isang beses, nagalit talaga doon sa mga usher. Talagang, ba't ayaw mo kong papasukin? Pwede naman kayo pumasok. Ginanon na, pwede naman po kayo pumasok. Tapos may mga incidents kami ngayon na parang, bakit mo ako tinatawag na sir? Ma'am ako. Bakit mo ako tinatawag na ma'am? Sir ako. Pasensya na talaga. We're trying our very best. Last na, sa ibang mga fees, nag-a-announce kami na take care of your belongings kasi public place, di ba, nanakawan ka. Dito sa Fee Salcedo, hindi ko ina-announce kasi iniiwan yung basta yung mga tumbler ninyo. Sige lang, iwan nyo lang, okay lang yan. Every week may mga 5 to 6 na tumbler dito. Sige, pamigay nyo lang sa amin yan. Tapos mag-message, Brother John, sorry na iwan ko. Kakasabi ko lang kanina, di ba? So what am I trying to say? Wala lang. Instill discernment. Number 3, seek God consistently. I think this is my favorite point among all. Seek God consistently. Pakisabi nga, consistently. Tapos ito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. I think the knock and the door will be open to you is the favorite Bible verse of my children. Ganyan ba yan? Yung kakatok ng hanggang hindi ka susunod talaga. I have 3 kids sa mga maliliit. They're very, 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 very expert in knocking our door. And I just want to show you our door. Alam mo, minsan tinitingnan ko, Lord, alien ba itong mga to? Promise po, ito po itsura ng pintuan namin, hindi ko na po pinaayos para masugatan sila. Pero lang, yun talagang, kasi nga, talagang grabe yung knock nila, hindi lang knock, may tadyak pa, talagang, sabi ko, anak, nagbibihis pa ako. Anak, may meeting ako, hindi, they will just knock and knock and knock and knock until I open the door. Now, what does it mean? Does it mean, when you're old already, talagang, Lord, pipilit ko hanggang sagutin mo yung dasal ko. Hindi naman. It's not about,
one-time prayer, but a lifestyle of prayerful dependence. Na Lord, okay, I will pray. Hindi pa binibigay. Next day, mag-pray ka ulit. Mag-pray ka ulit. Mag-pray ka ulit. And then I want you to believe that what will be given to you will be the best version of your prayers. Hindi, ayoko yung ganitong attitude, sabi na siguro ni Lord, magdadasal ka, pag hindi mo nakuha, wisit. Hindi naman totoo yun. Ba't pa ako magdadasal? Hindi, dasal ka lang. Regarding my kids, ito yung ganyang kagugulo, ay okay lang yan, magnanak lang yan. Kasi I have an internal rule in my heart. Now, to enjoy the little things. So, thank you so much, Robert Brotz. Enjoy the little things. For one day, you may look back and realize they were the big things. Sige lang. Knock ka lang, Lord. I have a prayer in my heart. Just knock. Lord, kasi dati po ang dasal ko, Lord, sana ikasal ako sa babaeng to, Lord. Lord, please. Tapos nag-break kami. Tapos titignan ko, buti na lang. Kasi wala yung tatlong yun. Wala si Angela sa buhay ko. Okay na rin. Last but not the least is to express love to everyone. So in everything, do to others what you would have them do to you. In other words, be the friend you want others to be to you. This is the golden rule, and this is the last point I want to share with you. Be the friend. Pakisabi sa katabi. Be the friend you want others to be to you. Pakitignan nga mga katabi mo kung bumabait ba. Diba? Parang gusto kong maging kaibigan na gugustuhin ako maging kaibigan nitong mga to. My prayer, every time you attend the feast, sana mas maging loving kayo ha. Every time you attend the feast, sana pag uwi mo sa bahay, sabi ni Brother John, ganyan, sabi sa Bible, dapat ganun daw. Because, there was a group of servants. I don't know why I have a reflection in this one. There was a group of servants here in Salcedo, sabi nila sa akin. Many years ago, mga siguro 8 or 9 years ago na to. Yung, sabi nila, Brother John, yung talk sa feast, okay na kami. Kasi feeling namin, paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Parang feeling namin, hindi na kami nourished. Sabi ko, talaga? Sige, anong gusto niyo gawin? Brother John, gusto namin mag-arrange kami ng Bible study. Sige, maganda yan. So, in-arrange ko yung Bible study. We budgeted the venue, the materials, their food. I budgeted it. Parang 6 weeks or 6 months long yung Bible study na yun. Tapos sabi ko, sige, afternoon, sobrang siguro, okay to. I don't have much money that time. Hanggang ngayon naman. Pero alam mo yun, talagang, sige, we'll invest on your venues, we'll invest on the teachings, we'll invest on the material. So my hope is that after a Bible study, you become more like the Jesus that you're learning. Diba? Sana mas kilala nila si Jesus. So okay na. Bible study. Then after the course of the Bible study, I received reports from the LGs, from the light groups, from the small groups, na parang no-off na doon sila sa mga light groups nila. Sabi ko, bakit? Kasi brother, meron isa sa LG namin, nag-yosi. Anong nangyari? Sabi nung nagpa-Bible study, bakit ka nag-yosi? Do you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ginanon daw siya. So yung nag-yosi, parang, Peloso po. Kaya nga ini-insensohan ko ganun pa. Tapos, so okay na yun. So may isang LG, they went to the LG because, they were
cohabitating pero hindi sila married, so they were asking for direction. So pagpunta nila dun sa LG na yon, sa light group na yon, tapos they opened up na hindi nga sila di sila married but they're living together. Sabi nung isang nag-Bible study, do you know what you're doing? You're living in sin. So yung dalawa parang, kasalanan kami. Alis na kami dito. Tapos meron naman isa, nagreklamo sa akin. Galing, ewan ko, after ng LG kasi, magiinom. Alam mo yun? So, light group muna, tapos magiinuman mamaya. So sabi niya, bago ako magwala mamaya, si Lord muna. So, punta siya sa light group. Totoo. Punta siya sa light group. Kaso lang, naka-party clothes na siya. Punta siya like, so, shorty-shorty si ate, plunging neckline na gampusod. Yung talagang, tapos attention ng LG, pero nakatakip naman siya. So sabi niya, ito ako, nga, alis mo nga mamaya eh. Tapos yung naka-attend nung Bible study, sabi niya, do you know that you're causing others to sin? Wow. Ito yung pinakamalala. Lumapit sa akin itong mga marunong na mag-Bible study. Brother John, hindi na kami attend ng feast ha. Wala kang alam eh. Then they didn't attend the feast anymore. Alam mo yun, parang ako, inangingi kayo, nag-approve kayo, in-approve ko, tapos parang may mga kilala kayong may alam ng Biblia, pero ano mali mo? Ano mali mo? Diba? Versikulo kaya, But when I studied theology, na nag-aral ako, 5 years ko po inaral According to the catechisms of the Catholic Church, the Word became flesh so that we might know God's love. Jesus meets us where we are, so kung saan man yun, and transforms us to His image and likeness. So I want you to have this picture in your head every time. That Jesus is happy to meet you where you are. He met with tax collectors, He met with prostitutes, He met with people that is rejected by society. Alam niyo, most of our sessions, when I studied theology, most of our sessions, yung alam mo yung mas marami akong tanong kaysa sagot. Kasi Lord, bakit ka magmamahal ng ganyan? Tax collector yan eh, magnanakaw yan eh. Tapos gusto mong kumain with, di ba? Kaya nagre-reflect talaga ako eh. Kasi may mga magnanakaw din today eh. Lord, talaga ba makikipag-meal ka sa mga yan? Hindi ko na mag-mention ng mga names ha. Kasi ba, parang, kung yung mga blessing nila, parang kala nila, the sky is the limit. Parang di ba, parang, Lord, wag naman, ba't ka ganyan? Tapos, Lord, di ba prostitute siya? Di ba iba yung buhay niya? Binibigay niya, di ba bakit yun yung mga friends mo, Lord? Bakit may misa? Kailangan ba malinis ako bago magmisa? O kahit madumi ka, umatin ka lang ng misa kasi inintay ka niya eh. That's why, whenever I have questions, keep knocking, keep seeking answers, keep asking the Lord. Why? Because prayer is not about moving God's hand, but holding on to it until He moves. Amen? So I need Jorel here. Kahit si Jorel lang tsaka si Chico. Okay, 2-man band lang kayo ngayon. So number 1, you have to watch your heart. Number 2, you have to instill discernment. 3, to seek God's consistently and to express love to everyone. So the Lord wants you to be
to be wise. Amen? Thank you, Tyrone. So I want you to reflect. This is a point of reflection. I want you to bring these questions home. Kasi every time I prepare a talk, actually mas marami akong tanong kaysa sagot. So I want you to ask these questions as you go home tonight. Number one is this. What log in my life do I need to face before pointing out others' fault? Ano ba yung kailangan ko munang tanggalin sa sarili ko bago ako maging judgmental sa iba? Or bago ako mag-point ng iba? Number two, how is my daily prayer life? Do I ask, seek, and knock regularly? Ask yourself, Lord, the last time I prayed, was I disappointed? Did I pray? Or di na ako nagdasal sa'yo nung di mo sinagot yung dasal ko? Or number three, what is one way I can treat others the way I want to be treated today? Maybe there's a difficult person at work. What is that one way I can treat others the way I want to be treated today? Point of reflection lang yan. Hindi ka maglalabas ng notebook at hindi ka magsusulat ngayon, ha? Mamaya na, sa bahay na. Amen? Now, I want you to pick one question. Isa lang. Ano yung nangungusap sa'yo sa araw na to? Ano yung parang feeling mong pinakamadaling sagutin para sa'yo? Ikaw, memes. Gusto ko yung ginulat kita eh. Ano sa mga tanong na yan ang kumakausap sa'yo? Number two, how is my daily prayer life? How's your prayer life? Okay naman. Sumagot ka sa mic, sige na. Okay naman siya, pero sometimes nakakalimutan. Pero, God is a forgiving God. So, Grabe, worship leader ka pa naman. Biro. Just biro lang. oh my God. Biro lang, memes. So, don't do what I did. I want you to face 2 or 3 people around you, please. I think we're gonna do this every week. I want the LG heads and ushers and prod team to make sure that some person na walang ka-partner, partneran ninyo. 2 to 3 lang. 2 to 3. If 4 na kayo, i-break nyo to 2. Ito si brother. Ito na naman. Paul ako sabi si brother. Ikaw din. 2 to 3. Choose one question and then I want you to share your answer to that person. Go, turn. Tell your partners, thank you for sharing. Can we all stand, please? Can you just silently just lay your hand to your partner and just whisper a short prayer or whisper lang. You don't have to shout it out. You can silently pray for that person. Just make it simple, Lord. Just listen to this person. Listen to my friend. You know what this friend is going through right now. And thank you, Lord, for allowing me to know this person. Bless him, bless her. Give the desires of their hearts. In Jesus' name, amen, amen. Let's give a Lord a big hand. Amen. Pakisabi nga sa kanila, thank you for sharing. Let's respond in worship one more time, and then we'll go home after. Come on, let's worship the Lord.